Bago nga nag-semester break, ang Kampilan Learning Center ay nagkaroon muna sila ng field trip. 7:30 nga ay nandito na kami sa school nila Arshin kasi nga yun ang call time. Pagdating namin kakaunti pa lang kami pero hindi nagtagalan nagsidatingan na din ng iba. Mag 3 years na si Arshin dito sa Kampilan Learning Center kasi nga yung first year niya ay sit-in pa lang siya and then kinder 1 and ngayon ay kinder 2 na siya. At sa 3 years niya na yun ay ngayon lang nagkaroon ng field trip. Pupunta sila ngayon ng Our Lady of Lourdes Grotto. Dahil sa hindi pwedeng mauna sa grotto ay kailangan naming magtipon dito sa school dahil nga field trip ito ay kailangan talaga nilang mag-attendance. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 50 plus ata yung mga naka-enroll na bata dito. Habang hinihintay nga yung iba, eto naman si Ashrain ay dumiretso na nga sa canteen. Hindi nga nagtagal ay dumating na din ng iba and tapos na rin yung attendance kaya naman kanya-kanya ng diretso sa mga sasakyan. At ayun, pabiyahe na po kami papuntang grotto. Convoy din pala kami dito. Pagdating nga ng grotto ay pina-form na ng line yung mga kids. Sinimulan ni Teacher Queenie ang prayer para may basbas ang kanilang field trip. Kahit saan-saan, pag wala sila mama, naintindihan? Kasama talaga kaming mga parents dito dahil 3 lang yung teacher natin ay hindi naman nila kayang bantayan yung mga kids natin lalo pat 50 plus. Kung hindi ako nagkakamali 50 plus ata sila dito. Nagsimula na nga silang ikutin itong lugar. Nauna sila dito sa may monkey tapos yung iba't ibang birds. Dito naman sa side sa left meron ditong mga ducks, mga birds, mga kalapate. Hindi ko na nga na video yung mga animals kasi yung mga bata yung kinukunan ko. Hi guys, welcome to Siya nga pala si Ma'am Queenie. Nakakatuwa nga pagmasdan yung mga bata dahil masaya sila sa mga nakikita nila. Dito nga banda ay meron ngang ostrich and hindi ko alam kung may kasama ba siya or siya lang isa dahil hindi na rin ako lumapit talaga. And sa kabila naman ay meron din ditong wild boar. Noong bata nga ako ay pumupunta rin kami dito and sa maalala ko maraming animals noon kaysa ngayon. Habang nag-i-enjoy nga yung mga kids ay pinuntahan ko na din tong mag-ama ko. Syempre may isa pa kaming bulilit na kasama. Ayan siya si Ashrain. Pinakita nga namin sa kanya itong mga nandito. Meron kasing pato dito and sanay siyang makakita nito dahil meron sa bahay. O diba gusto niya pangang buksan? Dahil hindi niya nga mabuksan, umalis na lang siya. Pagkatapos nga nilang libutin yung mga animals ay nagpahinga na muna sila ng kaunti at pinakuha na din sila ng cotton band at ng lapis and color dahil magdo-drawing sila kung ano nga yung mga napansin nila sa paligid, mga puno, mga hayop or kung ano man yung mga nakita nila ay yun ang iguguhit nila sa kakukulayan. Ayan at hinayaan ko na nga si Arshin magsimula ng gagawin niya. Dito talaga nasusukat yung creativity ng mga imagination nila. Sanay naman din si Arshin sa pagguhit kahit sa bahay pa lang kami kahit ano na yung mga dinodrawing niya. Sasabihin ko na din kung ano yung ginuhit niya. Syempre gumuhit siya ng ostrich dahil nakita niya yon. Tapos meron ding crocodile na semento. Hindi ko alam kung ano yung tawag. Basta tingnan nyo na lang yung drawing niya. Charan! Kita nyo yan? Meron pa nga siyang papuno-puno at araw. Tapos kinunan ko na din ng video yung ibang mga bata. Hello parents, pasensya na kayo at isinali ko yung mga anak nyo sa video na to. Huwag sana kayong magalit. Galing naman ang mga drawing na yan. Pagkatapos nga nila mag-drawing ay nagpahinga ng saglit dahil pupunta na sila ng Small World. Naglalakad na nga kami papuntang Small World. Nga pala sa Small World ay merong entrance fee, 60 pesos kada isa. And kung dito ka lang sa labas, meron din palang entrance na 40 pesos naman each. Open nga pala itong Small World tuwing Saturday and Sunday. Pagpasok mo, ito yung makikita mo. Ang daming pwedeng laruin ng mga kids natin dito. May mga swing, slide, and rides. Meron din silang mga lamesa at upuan dito. Maalala ko dati kapag December, namamasyal talaga kami dito. Ngayon, yung mga anak naman namin yung naka-experience nito. Nag-start na ngang nagpa-game si Ma'am Queenie at ang unang games niya ay Bring Me. Dito sa video ko na to, ang sabi ni Ma'am Queenie ay magdala daw ng
magandang lola. Aba, tignan nyo naman si Nudge, dinala niya talaga yung magandang lola niya doon sa stage. Syempre, hindi siya magpapahuli, no? Kahit malayo at mahina yung lakad ni lola, ay okay lang. At least mananalo sila. Antayin natin si Nats kasi effort si Lola yung maglakad. Alang-alang sa candy, mawala ang sakit ng mga tuhod ng mga Lola. Ayun, at nabigyan na nga ng premyo si Nudge. Family picture! One! Takbo ka doon, bilis. Bilisan mo. Nung marinig ko nga yung family picture ay agad ko namang kinuha yung picture namin sa phone case ko at agad namang tinakbo ni Arshane. Wala namang contribution tong field trip na to maliban sa entrance fee namin, pero namigay na din ng candies ang teacher para naman matuwa yung mga kids. Wow! Anong ibigay mo kay teacher? Ano yan? Family picture. Family picture! Ano yung panalo mo? Ano panalo mo? Wow, lollipop. Ay, wow! Si Nudge meron din. Gabi ba? Etong pangalawang takbo naman ni Arshane ay puting buhok naman yung dinala niya kay Ma'am Queenie. Ano panalunan mo? Ano panalunan mo? Oh, Big Arshin! Oh, go Arshin! Arshin, bigay na kay, Sandy. Ning, sa pag-blow sa baba. Pagkatapos nga ng parlor games nila habang nagre-rest yung mga teachers natin ay eto naman yung mga kids, naglalaro na sila. Madaming pwedeng laruin dito and hindi ko lang talaga na-videohan yung iba. Maya-maya nga ay pinagpahinga ko muna si Arshane dahil gustong-gusto niya nga maligo sa swimming pool. Kasama na din pala to sa entrance fee nila na 60 pesos. Lahat ng meron dito sa Small World ay pwede na nila ma-enjoy. Kasabay niya nga si Nudge dito magtampisaw sa pool. Maliban pala sa mga pinsan ni Arshane, si Nudge din yung pangalawang naging kaibigan niya. Ang una kasi talaga si Engay, kaso lang magkaiba na sila ng school na pinapasukan. Buti na nga lang itong si Nudge ay nakapag-enroll din kung saan nag-aaral si Arshane. Maya-maya lang ay umahon na din sila. Eto nga at nag-group picture na sila. Ang iba nga ay nakasibilyan na kasi nga galing sila sa swimming pool. Sa mga oras nga na ito ay meron na ding naunang umuwi. Pagkatapos nga nilang mag-pictorial ay pinasulit ko muna yung oras kay Arshane at Ashreen. Ayan nga at naglaro sila ulit. Ngayon nga lang ulit may video si Ashreen kasi nga tulog siya kanina. Ito nga pala yung sa kabilang side. Yung kanina kasi mga video ko ay sa unahan lang yon. Malawak din talaga yung area nila dito and meron pa nga silang pakasal. Oh. May picture kami nito nung 11 months pa lang si Arshane. Dito nga banda yung malaking slide nila, tapos may swing na din and may mga rides din dyan. May Ferris wheel din pala. At yung kanilang Christmas village naman ay may entrance fee na 10 pesos para sa maintenance. Tara, samahan nyo kaming libutin itong Christmas village nila.
Ayun, at tapos na nating malibot ang Christmas Village. Ito nga yung view paglabas namin, ang Ferris wheel. Tapos na nga kaming libutin lahat, kaya naman sinabihan ko na si Archie na umuwi na kami. Dahil meron pa kaming dadaanan sa town. 2:30 na din kasi to ng hapon at medyo pagod na din kaming dalawang mag-asawa. Ikaw ba naman dalawa yung binabantayan mo tapos yung isa super hyper pa? Pero okay lang yon kasi kitang-kita naman sa dalawa na nag-enjoy talaga sila dito. Salamat din talaga sa Campilan Learning Center dahil nakapag field trip sila and nag-enjoy talaga yung mga bata. Eto ngang si Archie ni ayaw talagang paawat. Ayaw niya ngang umuwi muna. Pero syempre, hindi naman pwede yon. Meron pala silang court dito para sa mga ball games. Hindi ko lang napansin kanina. Hindi rin nagtagal ay umalis na rin kami dito at dumiretso kami sa CHED. Dumaan na rin kami ng Cotabato City Plaza. Alam naming may batas na bawal talaga yung mga bata sa motor. Pero anong magagawa namin wala kaming ibang sasakyan. At maingat din namang magmaneho yung asawa ko. By the way, ito nga pala yung pinuntahan namin dito sa Cotabato City Plaza, ang Madam Tanghulo ni Cotabateñang Manisan. Kung hindi ako nagkakamali ay September 1 yung kanyang grand opening and September ko pa talaga siya gustong puntahan. Kaso ngayon lang kami nakauwi ng Cotabato pero okay na to, at least natikman ko na din kung anong lasa ng Madam Tanghulo. Masarap siya kahit na matamis pero malasahan mo pa rin yung prutas. Natikman na namin yung strawberry and mixed flavor. Sa susunod na balik namin ay yung grapes naman yung titikman namin. Kailangan kasi naming umuwi agad kasi nga nagtatantrums na si Ashrain. Okay, bye!